Guys, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Tingnan natin guys ngayon guys yung paano magiging abogado si Raul Manuel sa mga kasapi nila na NPA, rebelde at komunista na sumurrender, kunwaring sumurrender sa mga military. Panoorin natin kung paano dinipinsahan ni Raul Manuel ang mga kasapi niya. At ito, panoorin natin. Inabduct, walang iba kundi ng militar. Would the AFP admit to abducting the two young women, Mr. Speaker? No, Mr. Speaker, and the AFP plans to file perjury cases or charges against the two, Mr. Speaker. Sabi ko sa inyo eh. Mr. Speaker, we are so shocked with that kind of response from the AFP. Ano po ang batayan na sampahan ng kaso? Ang dalawang matapang na kababaihan na inabduct na nga nila at illegal na dinetain sa military camp. Hindi natin alam kung anong tipo ng panlilinlang yung ginawa sa kanila or coercion para mapuwersa sila na pumirma sa affidavit. At ngayon, na matapang nilang isiniwalat ang nangyari sa kanila, Mr. Speaker, sila pa ang sasampahan ng perjury. Ano po ang komento doon ng ating sponsor? Mr. Speaker, there are witnesses who were there during the signing of said affidavit, not only of voluntary surrender as well as the signing of said affidavit. The PAO lawyers were there, the stepfather of one of the ladies were there, and they were even asked if they were coerced into signing by her stepfather, and she denied being coerced, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa aktual na insidente, early September, meron pong mga kababayan natin na nakawitness ng pagdukot. Pagdukot, Mr. Speaker, dahil may naiwang sandals, may naiwang tsinelas, at mismo mga kababayan natin ang nag-post sa social media. At gusto nga nilang ipaalam din sa ibang mga kababayan nila noong panahon na iyon sa Bulacan na may ganong nangyari at ayaw nila na baka may iba ding mabiktima ng pagdukot kahit sino man yan, Mr. Speaker. And now, how can we expect such an affidavit to really bear weight, lalo na kung nangyari po ang pagpirma sa affidavit sa isang setting kung saan ang mga kababaihan na ito, mga kabataang kababaihan, ay nasa isang sitwasyon na vulnerable po sila. Nasa lugar sila ng kung sino man yung nag-abduct mismo sa kanila, Mr. Speaker. Ano po ang komento doon ng sponsor? Pupulutin ka ngayon sa kampungan. Mr. Speaker, again, there were witnesses during the signing of said affidavit. Good luck sa iyo, The stepfather was there, the PAO lawyers were there, and I don't think there were they were in any environment that they were vulnerable, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi ba yun isang unfair na situation? Dahil nga, kinuli sila, tapos ang una pa pong kwento na gustong palabasin ng NTF-ELCAC at ng militar ay mga rebel surrendery di umano yung dalawa. Tapos, Mr. Speaker, all this time na hinahanap natin yung dalawang kabataang kababaihan, nandun pala sila sa kamay ng militar. Tapos, ang gustong palitawin ngayon ay all this time, voluntary po at walang nangyaring undue na impluensya doon sa dalawa. And right now, na alam na po ng sambayan ng Pilipino na inabduct pala talaga sila, tingin po natin, Mr. Speaker, sobra-sobra na yung pinagdaanan ng dalawa na isolated po sila, hindi nila kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, tapos later on na lang, also in unfair circumstances, ay ganito na ang kinalabasan, Mr. Speaker, na sila pa yung hahabulin. Actually, Mr. Speaker, yung pagsiwalat nila nung pinagdaanan nila, kahit na kasama nila yung militar sa press conference kahapon, Mr. Speaker, yan na nga po ay malaking risk na tinake nila para lamang na malaman ng sambayan ng Pilipino na ang AFP ay nandudukot ng mga kabataang merong advokasya, Mr. Speaker. Ang dalawang kabataang kababaihan na ito, ang nais lamang nila ay maprotektahan ang mga komunidad na maaapektuhan ng mga reclamation activities sa Manila Bay.
And Mr. Speaker, ngayon, na sila walang kalaban-laban, walang mga armas. Ang tanging Good luck, armas nila, Mr. Bakla. Speaker, ang kanilang prinsipyo, ang kanilang dignidad, ang pagmamahal nila sa kapwa-tao. Tapos ngayon, pinaratangan Pinagpapawisan na sila, si Bakla. gustong palabasin ng mga rebel surrenderies. And right now, that they spoke the truth, they were brave enough to do that. At actually nga, kahit na wala na po sila sa kamay ng militar, di natin alam kung ano din yung threat sa kanila. Dahil po sa dinami-dami ng mga pinalabas na mga rebel surrenderies, ngayon po, meron ng matapang na nagsalita. Mr. Speaker, ano po ang komento ng sponsor? Mr. Speaker, they were labeled Pabiktimipike, si as Bakla. voluntary surrenderies because they said they voluntarily surrendered. Again, there were witnesses, Mr. Speaker. They made a sworn statement, which of course, if you did or if you made a sworn statement and you recanted, Mr. Speaker, you will be subjected to Sabi ko sa perjury inyo charges eh. if needed. You know, Mr. Speaker, the DND, the AFP, Takot na takot has siya always eh. believed that honesty is the currency of leadership, Mr. Speaker. Listado na It is kasi. most critical today that the truth prevails because mistrust seems to have been the default mode or reaction, Mr. Speaker. So therefore, we stand with our Philippine Army, Mr. Speaker. Mr. Speaker, grabe naman po ang militar sa mga biktima. Mr. Speaker, mga biktima na po ito. Tapos, sila pa ngayon ang Sabi ko papalabasin sa inyo natin eh. na masama. Mr. Speaker, Takot na takot siya eh. hindi ba kapag ang mga biktima sa situation na sila ay nasa Listado risk na kasi. at meron po silang sinabi, kahit nga po halimbawa ang mga taong malapit ng mamatay, di ba? Hindi ba kinukuha as valid na testimony yung kanilang sinasabi? Mr. Speaker, taking that as an analogy, ganun po ang nangyari kahapon sa press conference. Kung wala pong mali, Mr. Mr. Speaker, Speaker, they bakit were not- tinake down ng NTF-ELCAC ang video ng press conference Takot right na after takot na siya nag-admit ang dalawang kababaihan na inabduct sila ng militar? Ano po ang paliwanag Listado na bakit kasi. tinake down ang video ng press conference na live na nangyayari? Well, Mr. Speaker, the NTF-ELCAC is not within this department, Mr. Speaker. But if you are talking about taking down of videos, I believe it is all over social media. So there is no taking down of any videos. Mr. Speaker, that is a lie. Sabi ko Mr. sa Speaker, inyo eh. marami pong nag-abang sa press conference dahil nga gusto nilang Takot na malaman takot mula siya mismo eh. sa bibig ng dalawa kung ano ang kanilang Listado na sasabihin. kasi. Kung sila ay bibigay no, doon sa label sa kanila ng NTF-ELCAC na sila ay mga rebel surrenderies o sasabihin nila ang katotohanan. And they chose the second, Mr. Speaker. At marami pong nakakita na nasa social media ang press conference at kailangan din po itong masagot Sabi ng ko sa ating inyo sponsor, eh. Mr. Speaker, kasi katabi po, literally, katabi ng dalawa Takot ay na isang takot siya eh. military personnel na nung nagsasalita na po Listado ang na kasi. ating mga kapwa-kabataan na sila ay inabduct. Sinubukan pa po ng militar na gumawa pa ng panibagong kwento na okay, kung inabduct kayo, baka ibang tao yung nag-abduct. Pero, Mr. Speaker, galing mismo sa dalawang kababaihan, wala pong iba, kundi militar, yung nag-abduct sa kanila. At matapos po nilang sabihin Sabi ko sa yon, inyo tinake eh. down ang live stream Diba? ng press Pagkasapin conference. Kaya Mr. Speaker, Ganon malinaw siya, kalupit, na merong mag-defense tinatago dito sa mga ang kasapin niya, NPA, militar PDP. natin. Kasapakat ang NTF-ELCAC. See guys? Mr. Speaker, the Eh, DND umusga. or the AFP was not the one who made the press May conference. ebidensya. So it is a Pero lie. sila po ang It is not nag-abduct, correct to Mr. say that we Speaker. are lying, that we did not take down the video. Pinagpipilitan niya. Because we have not taken down Lahat any video, Mr. Mali Speaker. ang gobyerno, mali The ang AFP, the DND was NTF-ELCAC. not the one who organized Oh, diba? said press conference, Mr. Speaker. Magaling na abogado. Yeah, Ang hindi po sila ang galing-galing niya nag-organize talaga ng press mag-defense sa conference, mga Mr. Speaker, dahil sa mga kasapin ang niya. kanilang pinagkakaabalahan na po ay paano Diba, nila defensive pagtatakpan siya ang masyado. ginawa nilang abduction doon sa dalawang kabataang Oh kababaihan my God, na ang bakla. meron lamang sila ay ang advokasya nila
na ipagtanggol ang mga fisherfolk communities, ang mga Kulang ka lang sa kain. may hirap na mga komunidad na apektado ng reclamation sa Manila Bay. Mr. Kaya, Speaker, the department continues to deny any alleged abduction or harassment, Mr. Speaker, because of the presence of several witnesses, Mr. Speaker.